Hello, this is Sai again and welcome sa panibagong video training natin. So by request, kasi madaming nagtatanong dito sa YouTube natin or doon sa Facebook page ko kung paano ba daw mag-promote gamit yung Facebook to get leads and sales sa kanilang business, sa kanilang offer, or sa kanilang services. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. And if this is your first time, panood yung mga videos ko, make sure na mag-subscribe ka if you wanted to learn more about digital marketing or online marketing and pag-home-based business. May mga reviews din tayo dito sa channel natin at mga random na vlogs. So, again, make sure na mag-subscribe ka dito sa channel natin. Okay? So, if you're interested dito sa topic na to, make sure na mag-stay up until the end para makuha mo yung cheat sheet, okay? Or yung PDF copy ng slides na nakikita mo ngayon. So, again, pag-uusapan natin how to promote on Facebook to get leads and sales for your business or services. So, this works for any offer na meron ka, kahit sa network marketing or kahit sa affiliate marketing. And ito yung strategy, isa sa mga strategies actually na ginagawa ko at tinuturo ko sa mga students ko that help me na makapag-produce ng sales sa business ko, sa affiliate marketing and sa coaching na ginagawa ko. And I hope na i-apply mo din yung mga matutunan mo dito sa training na to. So, simulan natin. Paano ba gawin itong Facebook marketing kung tatawagin? So, bago natin pag-usapan yung Facebook marketing or paano ka mag-promote sa Facebook, ito muna. Ito yung mahalaga na kailangan mo maunawaan before ka mag-start ng Facebook marketing or kung hindi ka masyadong familiar kung paano mag-promote sa Facebook, then this is the best time para maintindihan mo yung 4 na Facebook platforms na kailangan mong i-master or kailangan mong i-familiarize as much as possible, okay? So, 4 na Facebook platforms. Una is yung Facebook profile. Yung Facebook profile, ito yung mismong Facebook na profile mo kung saan ka nagpo-post at mamaya ipapakita ko sa iyo yon. Kung anong differences ng mga platforms na to. Yung second is yung Facebook business page. Yung third is yung Facebook groups at yung last is yung Messenger. So, ano yung difference ng mga platforms na to? Ito yon, yung Facebook profile mo, ito yung ganito, example is ganito. Ito yung mismong Facebook mo. Yung mismong Facebook mo na nag-create ka ng account. So, dun ka nagpo-post ng mga personal na mga post mo, diba? Dun ka nag-share ng mga thoughts mo. So, Facebook profile yon, personal profile. Kumbaga, para siyang website mo. Dun ka nag-share ng about you. So, ganon. Alright? Yun yung Facebook profile. Yung second naman is Facebook business page. Itong Facebook business page, mahalaga to kapag gagamitin mo yung isa sa mga platform din ni Facebook, which is yung Facebook ads. So, ang Facebook business page, example nito is ito. Ito yung isa sa mga pages ko, Sai Pisenable. So, dito ako nagpo-post about business or dito nagpo-post about yung niche na ginagawa ko. Ang makikita dito is mixed siya ng personal life ko at yung business, yung offers, yung mga motivational, yung mga trainings na sinashare ko. So, it's all about business. At dito din ako nagpo-promote ng offer na meron ako. Example, itong video na ginawa ko about affiliate marketing. So, dyan ko lahat nilalagay sa business page. So, ganun din yung pwede mong gawin if you wanted to separate yung life mo sa negosyo mo, then mag-create ka ng business page mo. So, tingnan mo lang sa YouTube channel natin, may tutorial na tayo about dyan kung paano gumawa ng business page step by step. So, hanapin mo lang or i-click mo yung link na nasa baba ng description ng video na to or yung nasa taas na letter I, i-click mo yon. Okay? Yan yung example ng business page. Gagamitin mo tong business page sa to sa requirements kapag gagamitin mo yung platform ni Facebook, which is yung Facebook ads. Alright? Clear? So, yung next naman is yung Facebook groups. Ito yung groups na nakikita mo sa Facebook kasi pwede ka mag-create ng group sa Facebook like tribe or community sa Facebook. Example ng community na ginawa ko is yung ito, Sai Pisenables Action Taker Community. Ito yung open na group or open to all, kumbaga, na private group na ginawa ko. So, pwede ka na mag-join dito, mag-request ka lang, and sagutan mo yung mga questions na nilagay ko dito before ka mag-join para ma-approve ka ng mga admins ng group na to. Okay? So, yan. Ito yung isa sa example ng groups
community na pwede mong gawin or pwede mong i-create specifically sa business mo or sa gusto mong i-share. Yan. Isa pa sa groups na ginawa ko is ito naman. Ito yung para sa mga paid students ko. Yung dito sinishare ko yung mga trainings na exclusive sa mga students ko. Dito nagpe-Facebook live din ako, nagte-training din ako sa kanila. So, yan, about affiliate marketing naman yung page na to. Yan, nagsishare ko ng mga training dyan, nagsishare ng mga additional resources. Yan, nag-upload ako ng mga files. So, ganon. Example din ng groups is, kung i-search mo sa Facebook, no? Let's say, yung niche mo is about photography. Mahilig ka sa photography. Halimbawa lang. Okay? Marami kang makikitang groups dito. Di ba sa taas nakikita mo yan? Ito, groups. Yan, maraming groups about photography dyan. Yan, pag mag-join ka dyan, yung mga post dyan is about photography. Yan yon. Yung discussion is about photography. So, ikaw, kung gusto mong magbuo ng sarili mong community or sarili mong tribe, pwede ka mag-create ng groups din. Okay? Kung gusto mo talaga magkaroon ng sarili mo, yung own mo talaga na community. Alright? So, yan yung example ng Facebook groups. Madami pa dyan. Example, network marketing. Kung network marketer ka, may mga groups din about network marketing. Yan. Yung pinag-uusapan dyan is about network marketing. Ito, about business. Diba nakita mo? Kaya, pwede ka mag-join dyan kung interested ka sa ganung mga topics. Okay? I hope na malinaw yan. Yung next naman is yung messenger. Yung messengers, ito, yung message. Pag i-click mo to, yan, messenger. And yung messenger, may tinatawag na messenger marketing kung saan gagamit ka ng third party na platform or application na chatbot kung tatawagin. So, yung ginagamit ko is yung ManyChat. Okay? So, yung ManyChat, isa to sa third party application na ginagamit ko, at dito ako nag-message blast sa mga followers ko, sa mga subscribers ko about sa ginagawa ko. Let's say pag may training, nagsisend ako ng message blast about the training para maka-attend sila. One way din para follow up mo sila, which is very important sa pagbe-business. Yan, messenger marketing. So, gagamitin yung messenger about dyan. And don't worry kasi may ginagawa kasi ako na premium course about messenger marketing. So, pwede mong i-purchase yun if interested ka matuto about messenger marketing. Okay? Yan yung differences ng mga platforms ni Facebook at kailangan maging familiar ka sa mga platforms na to. So, ngayon ang pag-usapan natin yung pag-market sa Facebook. So, sa pag-market kasi sa Facebook, there are two ways para mag-market ka or mag-promote in Facebook. So, yung tinatawag na isa is work your way in. Kumbaga, paghihirapan mo yung pag-market or pag-promote sa Facebook. So, you need to spend time, effort para gawin ito. Example ng working your way in is yung tinatawag na free marketing on Facebook. Sa previous video natin, may share na ako doon how to promote your business on social media, 'di ba? Isa doon is yung Facebook. May share ko doon na you can post sa business page mo and then i-share mo doon sa mga groups kung saan nandun yung nagkukumpulan yung mga tao ng mga target audience mo. So, example yun ng free marketing. Papakita ko ulit. 'Di ba kanina, shinare ko kung paano mag-search sa groups. Pwede nito sa cellphone kasi sa cellphone naman, kung may Facebook app ka, may search bar naman doon. Same process din. Isa-search mo lang yung groups na interested ka. Example, network marketing nga or negosyo. Yan, negosyo. So, may mga groups dyan. Ito, kapag i-click mo tong group sa taas, makikita mo yung mga groups sa Facebook about business, yung pinag-uusapan. Ang gagawin mo, kung gusto mong i-share yung business mo, yung offer mo sa maraming tao, pwede kang mag-join sa mga groups na to. Kasi, kailangan mo mag-join first before ka makapag-post sa mga groups na to kay Facebook. Pero make sure na kapag nag-join ka, basahin mo yung mga terms nila kasi may mga groups na bawal mag-promote or bawal mag-share ng business mo. Kumbaga interaction lang talaga. And isa din sa strategy na pwede mong gawin is magsagot ka ng mga inquiries sa loob ng mga groups na to. So, wag kang mag-promote. Magsagot ka lang. Let's say may question about, tingnan natin.
So, let's say may question about business. Okay? Or negosyo. Kasi pwede kang mag-search search this group. Negosyo. I-filter mo yan. So, kung may question about negosyo, sa case na to, wala. Parang wala. So, kung may question about negosyo dito, or network marketing, kita, yan, paano kumita, pwede kang magsagot dun sa mga post na yon. Okay? Answer ka ng mga inquiries lang, and then, kapag makita ng mga tao yung sagot mo, diba, uy, sino kaya tong taong to? Parang expert, di ba, sa field niya. So, maku-curious yung mga makita ng post mo, sila mismo yung kukontak sa'yo. So, yung tawag doon is attraction marketing and value-based marketing. Ikaw muna nagbibigay ng value sa kanila bago ka mag-promote ng offer mo, which is a very effective strategy na magbo-boost ng authority at confidence mo na i-offer yung business mo. Kasi sila mismo yung lumapit, sila yung may kailangan sa'yo. So, ganun. Isa yan sa mga strategy. Okay? Example, wala kasi dito kasi more on business to. Basta ganun mag-search ng question kung paano kumita. So, i-filter mo lang sa loob ng group yung discussion about paano kumita doon. Magsagot ka ng mga inquiries about doon or mga questions, ikaw magbibigay ng answer. So, ganun. So, mga forums, ganun ginagawa eh. So, yung mga forums kasi, like Quora, kung familiar ka doon, it's more on question and answer. May mga question, ikaw pwede ka magsagot doon, and then i-offer mo yung business mo. So, parang ganon, something like that. Okay? So, yan, working your way in. Mag-post ka sa business page mo, mag-post ka sa profile mo, and mag-post ka sa mga groups. So, yun yung free marketing. And ito kasi, yung free marketing, again, it takes time and effort. So, kapag nag-free marketing ka, kailangan mo mag-dedicate, mag-commit ng time every day, kailangan maging consistent ka sa pagpo-promote kasi hindi siya nag-work agad. So, kung naghahanap ka ng instant na result, wala pang instant na result sa Facebook marketing, kailangan na consistent mo siyang gawin hanggang sa maka-attract ka ng mga prospects or leads or clients sa mga post mo. So, kailangan consistent yon. Yan yung work your way in. Kailangan maging consistent tayo dito ha. Inulit-ulit ko na yan sa'yo kasi again, hindi to mag-work instantly kung hindi mo siya gagawin consistently. Kung gusto mo ng result sa business mo, then you have to do this consistently. You need to commit your time dito. And the good thing is, almost lahat ng tao ngayon is naka-online kasi dahil sa community quarantine or dahil majority ng mga tao is nasa bahay lang. Diba? Naka-internet, naka-Facebook. So, kailangan maging consistent. And don't worry kapag nagpo-post ka at wala masyadong pumapansin. Ganun talaga sa umpisa. But you have to do it consistently kasi later on, magkakaroon lang ng maraming audience sa post mo. So, you need to be patient at the same time para makaresult ka gamit yung free marketing on Facebook. So, you have to work your way in. So, yan yung isang way. So, second naman is yung tinatawag na buy or pay your way in. Nandito na pumapasok yung Facebook ads. So, mag-Facebook ads ka, ibig sabihin is babayaran mo si Facebook para ipakita yung offer mo sa napakaraming tao. At isa to sa ginagawa ko kasi bilang isang nanay at nagmamanage ng sarili kong business online, then hindi ko kayang mag-mano-mano na mag-promote o yung mag-alat ng maraming oras para i-post or i-share yung business ko. Kaya nagbabayad ako kay Facebook para siya nang bahala magpakita ng business ko sa napakaraming tao at magsasagot na ako ng mga inquiries or sasagutin ko na lang yung mga tanong ng mga tao na interested sa business ko. In short, yung mga leads, yung mga contacts na nakukuha ko sa tulong ni Facebook, yung mga inquiries ng mga leads na yon, yun lang yung sasagutin ko, yung mga interested na mga tao na lumalapit sa akin. So, ganun ka-powerful yung Facebook ads. And if you wanted to learn more about Facebook ads, may free training ako na ginawa nasa YouTube channel. I-click mo lang yung description nasa video na to or nasa, yan, yung icon na nasa taas, yung letter I. I-click mo lang yan para sa Facebook ads na tutorial. And i-release ko na din soon yung Facebook ads na course, na premium training na pwede mong bilhin if you are serious to learn about Facebook ads and Messenger
marketing, which is yung ManyChat na kanina pinakita ko. So, yan yung 2 ways to market on Facebook. Again, una is work your way in. Yung second is buy or pay your way in. So, kung may budget ka, pwede ka maka-ask na help kay Facebook, bayaran mo sila para sila na magpakita ng business mo sa napakaraming tao na isi-set mo. So, kailangan ng setup dito sa Facebook ads. Sasabihin mo muna kay Facebook kung ano yung kailangan mo, magbabayad ka at bahala na sa Facebook na magpakita, mag-drive ng traffic dun sa offer mo or service mo. I hope na clear sa'yo yung 2 ways to market on Facebook. And bahala ka na mag-decide kung saan dito yung best para sa'yo. At may mga nagtatanong sa akin, Coach, pwede bang pagsabayin yung dalawa? Of course, pwede. So, kung marami kang oras para mag-share ng business mo sa Facebook, that's good. At kung gusto mong isabay yung Facebook ads, that's better. At ngayon, kasi marami din nagtatanong sa atin kung paano ka nagpo-post sa Facebook or pwede ka ba mag-share kung ano yung ipo-post sa Facebook or kailan ako magpo-post sa Facebook para ma-attract ko yung mga audience, yung mga customers ko sa ginagawa kong business. Ito, mag-share ko sa iyo ng Facebook posting plan. So, natutunan ko din to sa isa sa mga courses na binili ko at isi-share ko sa iyo ngayon ng libre dahil pinanood mo tong video na to up until this part. So, ito yung Facebook posting plan. So, ito yung magiging activity mo. Para kung gusto mo talaga or kung gusto mo talaga na magkaroon ng leads or customers sa ginagawa mong business or services gamit yung Facebook na platform. Ito, makita mo na yung daily, ang ibig sabihin nan, gagawin mo to every day approximately for 1 hour or less. Okay? So, research and network, ang ibig sabihin nun is magsisearch ka ng mga page, kumbaga ka lang, mangi-stalk ka. Parang ganon. Para makakuha ka ng idea kung ano ba yung mga topics na hinahanap ng mga client mo or yung mga dream clients mo, dream customers mo. So, i-like mo or i-comment mo yung mga post na yun. Mag-follow ka ng mga celebrity or let's say mga influencer na parehas ng niche sa'yo, na parehas ng target customers mo. And yun, mag-like ka, mag-comment, or mag-send ka ng message sa kanila. Pero walang link. Pwedeng ganon. Alright, so 10 minutes per day yan. And 30 minutes per day, mag-post ka lang ng mga value-filled post and answer question. Kaya na sinabi ko na pwede ka mag-search sa groups ng mga questions, mga inquiries, at pwede ka magsagot ng mga questions na yon. Yun, magandang strategy yon. At isa yun sa activity na pwede mong gawin, mag-answer ka ng question in group with total audience of at least 5,000 members. Bakit 5,000 members? Kasi kung konti lang yung makita ng mga post mo, konti lang yung mag-i-interact, di ba? So, the more audience na nasa loob na isang group, mas maraming eyeball yung makikita ng post mo. So, possible na makaka-attract ka ng mga tao na naghahanap ng solution. Kasi nag-provide ka ng answer eh. So, i-message ka nila. And yung Facebook, personal profile mo, yung sinabi ko kanina na parang website mo, di ba? Yung Facebook profile mo, 1 post per day, pwedeng ganon. Gagawin siya 20 minutes per day. Uy, ba't ang tagal? Kasi yung post na to is medyo mahaba yung pwede mong gawin. Paano ba? Anong ipopost mo? Ito, ipost mo kung anong nasa mind mo na mag-capture ng attention ng prospects mo, their wants and desires. Kumbaga, let's say yung offer mo is about pampaganda. Mag-share ka lang ng isang post, parang testimonial post, pero walang link. I-capture mo yung wants and desires nila. Let's say, uy, matagal ka na ba naghahanap ng produkto na pwedeng magpa-enhance ng kutis mo? So, ganon. Ito pala si ganito, ganyan. Dati, di ba problem? Dati, nahihirapan siya na magpaputi or ang dami niyang product na ginamit. Ganon. Ano na-discover niya si ganito? Yan, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan yung pangarap niya na maging puti or maging makinis yung balat. At dahil ginamit niya itong product na to, ganon. So, if you are interested, mag-comment ka lang sa baba para ma-share ko din sa yung ginamit niyang product or i-message mo ako para ma-send ko sa iyo yung link. So, ganon mga strategy. Okay, basta huwag kang maglagay ng link sa post mo kasi yung tendency nun is hindi masyadong ipapakita ni Facebook sa maraming tao yung post mo kung madami maglalike. Kasi yung Facebook kasi, kung let's say yung friend mo nag-like ng post mo, ipapakita ni Facebook sa friends ng friend mo
yung post mo din. So, kung may link yung post mo, kumbaga magkakaroon ng limit. Kumbaga penalty yung kay Facebook. Penaltyhan ka ni Facebook na hindi ipakita yung post mo sa napakaraming tao. Organic traffic yun kumbaga traffic na hindi mo binabayaran. So, si Facebook na bahala magkalat ng post mo dun sa mga tao na nag-like or sa mga friends na nag-like ng post mo. And yung Facebook groups naman, yun, create short daily engagement posts that ask questions, give value, share tips, or tell stories. Hindi ko pa napakita kanina, dito sa loob kasi ng group na to, yung free na group na ginawa ko for people na gusto matuto about online marketing business. So, yan. Dito nag-Facebook live ako, nag-share ako ng mga tips din dito, ng mga motivation. Asan pa? Yan, ito, nag-share ako ng mga training dito. Isa to sa, yan, create short daily engagement posts that ask questions, give value, share tips, or tell stories. Pwede ka din mag-Facebook live dito sa group mo, once per week. Okay? And syempre, mag-reply ka sa mga comments para engaging. Isa sa mga question na recently na pinost ko dito is ito. Sinong gusto ma-access? Yan, di ba nakita nyo na madami ng comments. Kahapon ko to pinost. Yan. Example lang yan. Ano yung chat? Ask questions. Alright? Yan yung daily na gagawin mo, which means every single day. Okay? Next naman is ito, weekly. So, nasabi ko na kanina yung Facebook Live sa group. So, kasama yan siya, Facebook groups, 1 live per week, pwedeng 25 minutes or more. So, anong sasabihin mo? Mag-ano ka lang, mag-share ka ng stories, answer questions, and give a call to action if they like the video at the end or kung may question sila na hindi mo na sama sa video mo, then pwedeng mag-comment. Example is yung Facebook Live na ginawa ko sa group ito. Basically, Q&A to, kasi nag-Q&A ako almost every week dito sa group na to. Public free to, na group open sa lahat na gusto matuto about online marketing and affiliate marketing. Separate din yung group for students ko. So, basically, dalawang groups yung minamanage ko. Yung free at yung para sa paid students ko. So, dito, Q&A, yan, meron din dito, madami pang video na create ko na dito, yung mga live yan. Yung mga ganyan mga live. And then ito, nagsishare na ako. Yan. Medyo madami-dami na din mga video na na-share ko dito. So, ganyan yung pwede mong gawin. Every week or once a week or kung kaya mo na every other day, pwede din. Okay? Basta ang point dito is mag-answer ka ng questions, mag-share ka ng story, mag-share ka ng mga strategy, pwedeng ganon. Yung mga natutunan mo, recently na-discover mo, realization, so ganun mga bagay lang. Para na makipag-interact ka sa tribe mo or sa community na meron ka. So, it's one way din para mas makuha mo yung trust nila or yung likability, kumbaga, mas makilala ka nila. Kasi online yung natin ginagawa natin So, mas maganda kung parati kang nakikita ng mga tao. Diba? Mas matataas yung likability or mas makikilala ka nila. And then, yung Facebook Messenger naman, yung kanina sinare ko yung ManyChat, bali broadcast message yung tawag doon. Pwede kang mag-broadcast ng message weekly, so 20 minutes per day. So, yan. Ito, anong i-broadcast mo? Pwedeng interactive quiz, value-filled content, or mga promo. Ako, nagsasend ako ng mga messages dun sa Messenger, sa chatbot ko, kapag replay ng previous na live stream training, kapag may flash sale sa ino-offer ko na affiliate marketing na training program, or kapag may bagong training ako na nilabas sa YouTube channel ko. So, yun yung nagbablast ako. So, ganun din pwede mong gawin. Kung may promo ka sa business mo, kung may flash sale ka, or kung may bagong training ka na ni-release sa YouTube channel mo, pwede mong i-blast yon sa audience mo na sa Facebook Messenger. Gamit yung chatbot or yung application na ManyChat or kung anong ManyChat na, or anong chatbot na application na gamit mo. Okay? And then, yung last is ito. Kasi may sa Facebook kasi may tinatawag na boosting. Pero yung boost kasi, di ba pwede ka mag-ads, pwede ka rin mag-boost. Yung boosting kasi,
pwede kang mag-boost post kapag yung objective mo is para maging viral yung post mo or para makakuha ka ng maraming likes. So, kapag yung objective mo is para makuha ng inquiries, comments, or para para makuha ng prospects or leads, clients, wag kang mag-boost. Mag-ads ka na lang sa ads manager. Okay, so again, if you wanted to learn more about Facebook ads, may free training tayo about dyan sa YouTube natin. Click mo yung description ng video na to, nandun yung link. Nilagay ko na para mapuntahan mo kaagad. So sa fan page, ito yon. Choose from one of these 4 categories when you post. Yung produce value video, live value videos, live perfect webinars, or curated content from your other social media platforms. And ibig sabihin nito, kapag sa Facebook fan page mo, pwede kasi mag-live sa Facebook fan page. Yan, may nag-inquiry na magbabayad. So, yung power ng chatbot. Semi-automated siya. Kasi not all the time is online ako. So, asan na yun? Ito. Dito. So, dati, sa main page ko, nagla-live ako dito and minsan binuboost ko kapag maraming engagement yung live videos ko. Pero ngayon, hindi na masyado kasi hindi na ako makapag-advertise dito sa page na to. Kaya gumawa ko na secondary na page which is yung home-based business. Yan, kasi nakita mo, di ba? Pero pwede mo siyang i-appeal. Ina-appeal ko yan. So, ito, nag-share pa rin ako ng video dito, no? Yan. Kasi para authority. Yan. So, may videos ako dito na binuboost ko din. Yung mga lumang videos, mga live. Kasi pwede kang mag-live sa Facebook page mo and then pwede mo siyang i-boost post para maging viral, maraming makita. And then yung call to action sa video mo is pwede pumunta sa website or mag-comment or i-share yung post like para mas maging viral. So, pwedeng ganun. I hope na nakatulong sa'yo itong video na to para mag-market ka sa Facebook. Facebook marketing. So, i-review mo tong video na to na paulit-ulit para maging mas familiar ka kung paano mag-promote sa Facebook para makuha ka ng clients or leads sa business mo. So, yung strategy ko is ganito. So, kanina pinakita ko yung page ko. Sa videos ko kasi, pinapapunta ko sila sa website ko. At dun sa website ko, dun na yung magiging sales process ko. So, example, ito. So, yung call to action ko dito sa video na to is, sa dulo yon. Medyo mahaba siya, no? Long post. Medyo bago ng internet natin. Ayan. So, claim your free training now. Go to saidamamboss.com. So, yan yung call to action ko sa mga video ko sa website ko. Kung wala kang website, pwedeng sa page mo or pwedeng i-message ka. Ganun yung call to action para magkaroon ng interaction between you and yung mga lead, yung mga clients mo. Okay? Alright. And ito, again, you can get the copy of this presentation para mabalik-balikan mo. Punta ka lang sa website na saidamamboss.com/facebook-marketing-cheat sheet. Okay? And sa mga nagtatanong kung pwede ba ma-access sa mobile, yes, pwede. Kasi actually, nasa cellphone ko din yung slides na to. So, naka-PDF to ha. Yan. I-click mo lang yan. Fill upan mo yung form and then check mo yung email mo para mas makakuha mo yung download link ng presentation na to. Okay? And if you have questions about this video, make sure na mag-comment ka sa baba ng video na to. And share this video, no? If you wanted to help other aspiring online marketers para makapag-promote na maayos gamit yung Facebook. And make sure na mag-subscribe ka sa channel natin if you wanted to learn more about online marketing or digital marketing. Kasi magdi-release tayo ng mga videos more about digital marketing soon. Okay? So again, this is Sai, the Mom Boss, and thank you for watching this video. See you sa next video natin. Bye for now.